Chapter 16. Arkin, kabadong tawag niya sa asawa. We need to talk, Penny, seryosong sabi nito. Aye, tugon naman niya rito. But, kailangan gamutin muna natin ang mga sugat mo, dagdag pa niya habang hindi nag-aalis ng tingin sa asawa. Tumanggaw naman ito sa kanya at banayad nitong pinakawalan ang kanyang kamay. Napalunok siyang muli at tila natulala pa. Lumakad na nga si Arkin palayo sa kanya nang hindi niya namamalayan. Mariin niyang pinaikit ang mga mata at humugot ng malalim na paghinga. Kung anuman ang pag-usapan nila ni Arkin magiging handa siya at aaminin na rin ang kanyang damdamin rito. Sabihin mo pag masakit, bulong niya kay Arkin habang maingat niyang nilalagyan ng gamot ang mga sugat ng asawa sa mukha. Nagtamo kasi ito ng ilang gasgas sa mukha, sa siko at sa kamao nito. It's okay, tugon nito sa kanya. Pinilit naman niyang magawa ng tama ang panggagamot sa asawa dahil hindi nito inaalis ang tingin sa nito sa kanya. Lalo tuloy siyang kinakabahan at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ganito naman siya lagi pag nasa malapit ang asawa, sadyang iba lang ngayon dahil nga may pag-uusapan sila nito. Dapat kasi hindi mo na lang pinatulan si Vlad, she said. Kung hindi ko siya papatulan magpapatuloy siya sa panggugulo sa iyo, tugon nito sa kanya. I saw everything, Penny, dagdag pa nito. Napasulyap siya sa asawa. Nakita niya ang pag-igting ng panga nito. Napaka-attractive ng pag-igting ng panga nito pero naroon ang takot sa kanya. Alam kasi niyang galit ito at galit ito sa sarili nitong kapatid. Lasing si Vlad kaya niya nagawa iyon, she said. Ayaw niyang maging masamang tao si Vlad sa paningin ni Arkin, nag-iisang kapatid lang nito si Vlad, sa huli ang dalawa pa rin ang magdadamayan kaya hindi dapat magtanim ng galit ang mga ito sa isa't isa lalo na kung siya ang dahilan, dahil baka hindi niya kayanin na siya ang dahilan ng away ng magkapatid. He tried to kiss you, Penny, mariing saad nito sa kanya. Ramdam niya ang galit sa tinig ng asawa. Nagyuko siya ng ulo at nag-focus sa paglalagay ng gamot sa mukha ng asawa. Kung nahalikan ka niya Penny, hindi ko siya mapapatawad at sa susunod na maghaharap kami sisiguraduhin kung hindi na siya makakatayo pa. Mariing banta pa nito. Hindi niya ko nahalikan, agad niyang depensa sa asawa para hindi na lumaki pa ang gulo. Dapat lang, dahil kung nahalikan ka niya kanina lang tinapos ko na siya, mariing pa ring saad nito. Masyadong galit ang asawa niya ngayon sa kapatid nito. I guess naman hindi na mauulit pa iyon, she said. Dapat lang. Hindi ko nahahayapang makalapit si Vlad sa iyo, Arkin said. Tumanggaw naman siya sa asawa at tinapos na ang panggagamot sa mga sugat nito, saka siya tumayo para itabi ang mga ginamit, para na rin makahinga ng maluwag, kanina pa kasi yata siya hindi humihinga sa harapan ng asawa. Pagbola niya sa sala nakita niyang may hawak ng kapata ang asawa na may lamang alak. Humugot siya ng malalim na paghinga bago siya nagpatuloy sa paglapit rito. Do you want anything to eat? She asked Arkin. Lumingon sa kanya ang asawa at sinulyapan siya nito. Humigop pa ito sa kapita nito bago iniling ang ulo sa kanya. I am okay, Penny. It just I want to talk to you, Arkin said. Tumanggaw siya sa asawa. About what? She asked. About what happened kanina, tugon nito. Tumanggaw siya sa asawa. Nasaktan ka na ni Vlad? Arkin asked. No, Arkin. I am okay. You saved me, she answered at ngumiti sa asawa. Humakbang naman ito palapit sa kanya at binitiwan ang hawak nitong kapata sa mesa. About sa sinabi ko kanina, narinig mo ba? Arkin asked her. Tugon niya sabay tango sa asawa habang hindi naghihiwalay ang kanilang mga mata. Penny, tawag nito sa kanya at inabot ang magkabila niyang kamay. I hope walang magbago sa iyo dahil sa pag-amin ko sa damdamin ko para sa iyo, Arkin said. Of course not, Arkin, she answered. Penny, I love you, Arkin said seriously. Ewan niya pero nagulat pa rin siya at hindi niya maitago iyon sa asawa. Nanlaki pa ang kanyang mga mata habang titig na titig sa asawa. Believe me, hindi ko rin alam kung paano nangyari at kung ano ba ang nangyari at bakit ko biglang naramdaman ang ganito sa iyo Penny. Sa totoo niyan I don't believe in love, walang love para sa akin, hindi totoo ang love, hindi ito nag-e-exist. Mahabang litanya ng asawa sa kanya habang hawak pa rin nito ang kanyang mga kamay.
Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng asawa, first time kasi nangyari ang ganito sa asawa kaya hindi nito malaman kung paano i-express ang damdamin nito sa iba, isama pang naguguluhan din ito dahil nga wala pang idea ang asawa kung ano ang love. Pero siya sa nakikita niya sa mga mata ng asawa ay totoong pag-ibig nga ang nais nitong ipaliwanag sa kanya. Mahal nga siya ng asawa niya. I hope you understand, Penny. Magulo pa sa akin ito, pero ayokong mawala ka sa akin, Penny. Ayokong may ibang lalaking lumalapit pa sa layo, gusto ko aka lang ang lalaki sa tabi mo. You always in my mind, Penny yung tipong nababaliw na ko kaiisip kung bakit hindi ka mawala-wala sa isip ko, litanya nito sa kanya. Until kanina ay nang makita kong binabastos ka ni Vlad. I want to kill him, Penny, marlang saad nito. Nakaramdam siya ng takot kaya hinaplos niya sa pisngi ang asawa. Suddenly, I realized na mahal na pala kita Penny, kaya ako nagkakaganito sa iyo, patuloy nito sa kanya. Ngumiti siya sa asawa habang banayan niya itong hinahaplos. Maniniwala ka ba Arkin kung sabihin ko sa layong mahal din kita? At mahal na kita mula pa noong bata ako, amin niya sa asawa. Yes, Penny naniniwala ako na mahal mo ko mula pa noong mga bata pa tayo, tugon niya sa asawa. What? Tanong nito na halos umabot lang sa tenga niya. Ngumiti siya sa asawa at hinaplos ang magandang mukha nito. I said, naniniwala ako na mahal mo na ko mula pa noon hanggang ngayon, he said. Totoo yun, ramdam niyang mahal siya ni Penny, iba kasi ang pakikitungo ng nito sa kanya noon tuwing magkasama sila. Ibang-iba sa pakikitungo nito kay Vlad, at lalo siyang naniniwalang mahal siya ng asawa dahil sa pagtanggap nito na may kasal sa kanya kahit napakabata pa nito. Pinagkatiwala sa kanya ni Penny ang future nito, that's why he believed na mahal siya ng asawa, kaya hindi na rin siya nagulat pa sa kanyang sarili nang maramdaman na lang niya bigla na mahal na rin pala niya ang asawa. Masyado ba kung halata? Nahihiyang tanong ng asawa sa kanya. No, sweetheart, malakas lang talaga ang pakiramdam ko. I know na tinatago mo ang damdamin mo sa akin dahil akala mo hindi kita mamahalin but, you are wrong Penny, dahil mahal kita, mahal na mahal, he said with all his heart. Sadyang nagpapakatotoo lang siya sa damdamin niya sa asawa. Wala namang dahilan pa para itago niya ang damdamin niya sa asawa, mas makakabuti nga sa pagsasama nila kung aaminin na nila ang damdamin nila sa isa't isa. Mas magiging madali sa kanila ang pagsasama, love you, Mrs. De La Vega, he said. Nakita niyang ngumiti ang asawa at hindi nakaligtas sa kanya ang pagkislap ng mga mata nito dahil sa luhang na-spam attack. Are you crying? Tanong niya sa asawa kasabay ang pagpatak ng luha nito. I am crying because I am happy, Arkin, Penny said. Ngumiti siya sa asawa at siya na mismo ang nagpunas sa luha nito sa pisngi. Sobrang saya ko at hindi ko mapigilan ang maiyak, Arkin. Pasensya na, paumanhin ng asawa sa kanya. It's okay, ay iyak mo lang basta masaya ka, he said. Akala ko tuluyan ng masisira ang gabing ito, Arkin. Akala ko dahil sa gulo kanina ay mawawalan na ng saysay ang napakagandang gabing nasimulan natin, umiiyak pa ring sabi nito. Habang nakatitig siya sa asawa ngayon niya na-realized kung bakit ganun na lang ang kagustuhan ni Vlad na mapunta rito si Penny. Kung bakit handa ang kapatid niyang makipaglaban sa kanya. Kitang-kita kasi niya kung gaano kaganda ang asawa ngayon habang umiiyak. Nakikita rin niya sa mga mata ng asawa kung gaano ito kabuting tao at kung gaano ito katoto sa sarili nito. Nagpapasalamat siya sa kanilang mga magulang at pinagkasundo sila, at masaya siya dahil siya ang unang lalaki sa buhay ng kanyang asawa at gagawin niya ang lahat para manatiling siya lang ang lalaki sa buhay nito. Siya ang una at huling lalaki sa buhay ng kanyang asawa. I love you, Penny hindi niya napigil ang sabihin sa asawa. Hindi na nga niya pinansin pa ang ibang sinasabi nito, ang mahalaga masabi niya sa asawa kung gaano niya ito kamahal. Arkin, Penny said na lalo namang kinaiyak nito. Parang giripong tumulo ang luha nito. Hindi ko sinabi iyon sweetheart para paiyakan ka lalo, he said at pinunasan ang mga luha sa pisngi ng asawa gamit ang kanyang palad. Mahal kita Penny, mahal na mahal, he said. Mahal din kita Arkin, tugon sa kanya bing asawa. Wala na siyang sinayang na sandali pa at tinawid na niya ang pagitan ng kanilang mga labi. Kahit masakit pa ang mga bogbog niya hindi niya kayang pigilan ang sarili na hindi halikan ang maganda niyang asawa.
Kumikirot man ang mga sugat niya, ang mahalaga makahalik siya sa kanyang asawa. Ayaw pa sana niyang huminto sa paghalik sa asawa nang ito na mismo ang nag-insist na huminto sila sa paghahalikan. Why? He asked. Marami kang sugat, Arkin, Penny said. It doesn't matter, agad niyang tugon sa asawa at akmang hahalikan ito muli nang pinigilan siya nito. Dapat magpagaling ka muna. Pwede naman nating gawin ang lahat ng ito sa mga susunod na araw. Isa pa, napakarami nating oras para magawa ito pag magaling na ang mga sugat mo, litanya ng asawa sa kanya. Alam niyang nag-aalala lang sa kanya ang asawa. Kung siya lang baliwala naman sa kanya ang mga gasgas niya, ang mahalaga ang gagawin at pagsasaluhan nilang mag-asawa ngayong gabi. I am okay, Penny, kayo ko, pangungulit niya sa asawa. Makita lang kasi ang magandang mukha ng asawa, nag-iinit na ang buong katawan niya. Ramdam nga niyang gising na ang kanyang alaga at handa na sa labanan. Arkin, saway sa kanya ng asawa. Dapat nga nagtungo tayo sa ospital saad nito. Sweetheart, I am okay, he insisted. Habang kinukumbinsi niya ang asawa na okay lang siya, nagring naman ang kanyang cellphone na nasa bulsa. Wala siyang balak sagutin iyon, dahil nga nag-uusap pa sila ng asawa at ayaw niyang misturbo. Ramdam kasi niyang kaunting pilit pa sa asawa at papayag na ito na magsiping sila ngayong gable. Sayang naman kasi ang magandang gabing ito kung hindi sila magsisiping ng asawa, lalo na't nagkaaminan na sila ng kanilang mga damdamin sa isa't isa. Isama pang miss na niya ang asawa at nais na niya itong makasiping. Excuse me, palem niya sa asawa dahil walang tigil sa pagring ang cellphone niya. Sasagutin na niya para matapos na. Ang mama niya ang tumatawag. Napahugot siya ng malalim na paghinga at sinulyapan ang asawa na nakatingin sa kanya. Alam niyang pag-uusapan lang nila ng mama niya ang nangyari kanina sa party. Sagutin mo na, Arkin, baka importante, Penny said. Si mama, he said. Go ahead, sagutin mo na. Kausapin mo na muna sila, magbibihis lang ako, saad sa kanya ng asawa. Banayad naman siyang tumanggo rito. Sinagot na niya ang tawag ng ina habang nakasunod ng tingin sa asawang papasok ng silid nito. Hindi sila nagsasama sa ang silid ni Penny at mukhang mula ngayon magsasama na sila at magtatabi sa iisang kama bilang tunay na mag-asawa dahil na rin alam na nilang nagmamahalan sila. Yes ma, sagot niya sa kabilang linya. Arkin, anak, kumusta ang mga sugat mo? Tanong ng ina. I am okay ma, don't worry about me, he answered. Okay lang bang magpunta ka muna dito sa bahay para makapag-usap-usap tayo? I mean, pag-usapan natin pamilya ang nangyari sa inyo ng kapatid mo, litanya ng ina sa kanya. Hindi siya kumibo. Wala na kasi siya sa mood na umalis pa ng bahay, isama pang pagod na siya at ayaw na niyang bumiyahe pa. Arkin, please anak. Kailangan magkaayos kayo ni Vlad, hindi maganda na may gulo kayong magkapatid. At lalong hindi maganda na nagkakagulo kayo dahil lamang sa iisang babae, saad pa ng ina sa kanya nang hindi siya kumibo. Makase po, ako na ang nakikiusap sa iyo, Arkin. Ayusin na natin ang gulo niyo ng kapatid mo. Magpunta ka saglit rito sa bahay para makapag-usap tayo, at kung okay lang ikaw na lang muna mag-isa ang magpunta para hindi na muna dumagdag pa ang gulo, putol ng sa sasabihin pa sana niya. Napahugot siya ng malalim na paghinga. Paano pa ba siya at Angie sa pakiusap ng mama niya ngayon? Alam niyang kung may stress sa kanila ngayon ay iyon ang mga magulang nila, lalo na ang kanyang mama. Sige po ma, pupunta na po ako. Magpapaalam lang po ako kay Penny, saad niya sa ina. Salamat Arkin. Nais ko lang na magkaayos kayo ng kapatid mo, saad ng ina. Opo ma, tanging tugon niya kahit hindi niya alam kung magkakaayos pa sila ng kapatid niya. Umabot na kasi sa hindi maganda ang away nila ni Vlad kanina dahil sa pembabastos nito sa asawa niya. Sumusobra na kasi ang kapatid niya, asawa na niya si Penny, dapat na igalang na ng kapatid ang asawa niya at hindi bastyusan. Can I go with you? Tanong sa kanya ng asawa nang magpaalam siyang kailangan niyang magtungo sa bahay nila. Penny, ayoko munang magkaharap kayong muli ni Vlad sa ngayon. He said. Alam niyang iyon din ang dahilan ng kanyang mga magulang kung bakit hindi na muna nais ng mga ito na ipasama sa kanya si Penny sa bahay nila. Sariwa pa kasi ang nangyaring gulo at baka maulit na naman ang nangyari kanina, iyon marahil ang dahilan ng kanyang mga magulang ayaw na muna ng mga ito nang magkagulo silang magkapatid.
I'm sorry, paumanhin sa kanya ng asawa at nagyuko ito ng ulo. Wala kang kasalanan sweetheart, he said at hinawakan ang baba nito para ayangat ang mukha nito. Look at me, sweetheart, he said agad naman sumunod ang asawa sa kanya. Wala kang kasalanan sa nangyari Penny, hindi mo kasalanan kung pareho ka naming minahal magkapatid, he said. Totoo naman kasi yun wala namang kasalanan ang asawa niya kung mahulog ang loob nilang magkapatid rito. Nauna nga lang umamin si Vlad sa asawa dahil mas aware ito sa damdamin nito para kay Penny. Siya naman late na niyang na-realized ang damdamin niya dahil busy siya noon at nakukuha niya ang gusto niya kay Jackal, until namulat na lang siya na si Penny ang laging hinahanap niya at wala na siyang ibang nais kundi makapiling ang asawa. Tumanggaw-tango naman sa kanya ang asawa, ngumiti sly rito at hinalikan ito sa labi. Babalik ako agad sweetheart, he said matapos halikan labi nito. Bumalik ka agad I'll wait for you, Penny said. Tumanggaw siya sa asawa at nagpaalam na rito para makauwi na rin siya agad. Hindi naman niya kailangang magtagal sa bahay ng mga magulang niya, pagkatapos niyang marinig ang sasabihin ng mga ito uuwi na siya agad. Makalipas lang ang ilang minuto narating na niya ang bahay ng kanyang mga magulang. Wala pa rin siya sa mood para harapin ang kapatid, hindi kasi niya nagustuhan talaga ang inasal nito sa asawa niya. Mabuti na nga lang at sinunod niya ang instinct niya kanina sa party nang hindi makita si Vlad sa party agad niyang naisip na baka pinuntahan nito ang asawa niya at hindi nga siya nagkamali. Halos takbuhin niya ang kinaroroonan ni Penny nang makitang kausap nito si Vlad. Ninais niyang pa nga niyang lumipad para makalapit agad sa asawa niya nang makitang tila binabastos na ito ni Vlad. Kaya naman hindi na niya pinigilan ang kanyang galit nang makalapit sa kapatid. Lumaban sa kanya si Vlad kaya pareho silang napuruan nito at alam niyang sa nangyari walang ibang nasaktan kundi ang kanilang mga magulang lalo na ang mommy niya. Nasa libra po sila Sir Arkin, saad sa kanya ng kasambahay na sumalubong sa kanya sa pintuan. Tumanggaw siya rito at nagpasalamat saka na rin siya nagsabi na dalhan siya ng black coffee sa library. Marami na rin kasi siyang nainom na alak kanina sa party at gusto niyang magkape para magising ang diwa niya at maintindihan niya ang pag-uusapan nila. Sige po Sir Arkin, tugon ng kasambahay at saka na siya lumakad patungo sa library kung saan naghihintay ang mga magulang niya pati na si Vlad. Pagpasok niya sa loob napalingon pa sa kanya ang tatlo. Una niyang nakita ang halos puno ng sugat na mukha ng kapatid. Sa sobrang galit niya kanina hindi na niya napigilan ang sarili at mukhang napuruan ng husto ang mukha ng kapatid. Arkin, come here, iho, tawag sa kanya ng ama. Good evening po, mama, papa, bati naman niya sa mga magulang at lumakad na palapit sa mga ito. Naupo siya sa bakanting upuan kung saan magkakaharap niya si Vlad. Masamang tingin pa rin ang pinapukol sa kanya ni Vlad. Kung galit ito sa kanya mas may karapatan naman siyang magalit rito dahil sa ginawa nito sa asawa niya. Hindi lang naman ang asawa niya ang binastos nito kundi pati siya na kapatid nito. Kaya tama lang ang inabot nito sa kanya, hindi siya nagsisisi sa sinapit ni Vlad sa kanya kahit pa kapatid niya ito. Arkin, pinatawag kita sa mama mo para mapag-usapan natin ang mga nangyari kanina sa party, simula ng papa niya. Tumanggaw naman siya rito at bago sila nakapagsimula ng usapan pumasok ang kasambahay bitbit nagpinagawan niyang black coffee. Salamat po manang, pasalamat niya sa kasama bahay. Anyway, about sa nangyari sa inyo ng kapatid mo Arkin, simula muli ng kanyang ama. Tumanggaw siya at dinampot ang tasa para makahigop siya ng mainit na kape. Malaking kahihiyan sa pamilya natin ito pag may nakakita sa inyo sa nangyari at ilabas sa publiko, saad ng ama. Hindi na niya naisip ang bagay na iyon ang mahalaga kasi sa kanya ang kaligtasan ng kapatid niya. Hindi naman po natin mapipigilan Lion, he said at sinulyapan si Vlad na hindi pa rin nagbabago ng tingin sa kanya. Masamang tingin pa rin ang pinapukol nito sa kanya na para bang siya ang may kasalanan sa nangyari samantalang ito naman ang may kasalanan. Alam ko yun, that's why pinalabas ko na sa media at sa social media ang tungkol sa inyo ni Penny at nagdagdag na rin ako na magkakaroon kayo ng second wedding ni Penny na magiging bukas sa publiko isang engranding kasal litanya ng ama sa kanya. Hindi siya nakakibo pero nagustuhan niya ang narinig sa ama. Nais rin naman niyang mabigyan ng engranding kasal ang asawa niya iyon na babagay rito, dahil nga minadali niya ang unang kasal nila ni Penny.
Ginawa niya iyon dahil nais na niyang masolo si Penny at magkaroon ng sapat na karapatan sa asawa noon. Nais kasi niyang mapasunod na ito sa lahat ng gusto niya, at hindi naman niya inakala na iyon pala ang magiging dahilan ng kanyang pagkahulog sa asawa. Ayos lang ba sa iyo iyon anak? Tanong ng mama niya nang makalipas ang ilang sandali ay hindi siya kumikibo. Masyado na kasing busy ang kanyang isip sa engranding kasal na ibibigay niya sa asawa. Yes po mama, wala pong problema sa akin iyon. Sa katunayan po niyan may balak naman po kami ni Penny na magpakasal muli, he said at hindi sinasadyang napasulyap kay Vlad. Bago mo gawin Lion siguraduhin mo munang mahal mo si Penny at hindi mo lang pinaglalaruan ang damdamin niya. Marlang saad ni Vlad sa kanya. Vlad, huwag mo ngang pangunahan ang kapatid mo, saway ng kanyang papa sa kapatid. Masyado po kasi kayong nagpapaniwala dyan kay kuya. Alam ko na ginagamit lang niya si Penny, at pag nagsawa na siya kag Penny iiwan din niya at hahanap na naman ng ibang makakalaro katulad ng ginawa niya kay Jackie, galit na litanya ni Vlad habang masamang tingin ang pinapukol sa kanya. Diyan ka nagkakamali Vlad, sagot niya sa kapatid. Kailangan niyang sumagot para ipaliwanag sa kapatid at mga magulang na mahal talaga niya si Penny at wala siyang balak na lokohin ang asawa niya. Mahal ko si Penny. Hindi pa ba sapat iyang mga natamumong sugat mula sa akin na Vlad, saad niya sa kapatid. Actually kulang pa nga iyan sa ginawa mong pambabastos sa asawa ko, patuloy niya. Tama na iyan. Saway ng papa nila, baka kasi magkainitan na naman silang magkapatid at mauwi na naman sa santukan. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng babae sa mundo sa iisang babae pa kayo nagkagusto, iling-ulong saad ng ama. Mga bata pa lang Kim mahal ko na si Penny. Naghihintay lang naman ako ng tamang pagkakataon para maamin iyon kay Penny. Nasira lang naman ang lahat dahil sa kasunduan na ginawa niyo. May inanakit na litanya ni Vlad sa mga magulang. Siguro nga mahal talaga ng kapatid ang asawa niya, sadyang hindi lang nakalaan ang mga ito sa isa't isa dahil sa kanya nakatadhana si Penny at wala siyang balak ipagparaya ang babaeng mahal niya. Hindi namin alam ng papa mo na pwede kang magkagusto kay Penny, Vlad. Patawarin mo sana Kim, malungkot na saad ng ina. Wala tayong magagawa pa nangyari na ang hindi dapat, kaya kailangan nating gawa ng paraan para magkaayos kayong magkapatid, saad ng ama. Huwag na po kayong mag-aksaya pa ng panahon para ipag-ayos kami ni Kuya Arkin, nakapagdesisyon na po ako, saad ni Vlad at sinulyapan siya. Kumunot naman ang kanyang noo. Anong desisyon mo? Tanong niya sa kapatid. Para sa ikakaayos ng pamilyang ito aalis na lang ako. Aalis ako ng bayan na ito, aalis na ko ng bansa para sa ikakatahimik ng lahat, Vlad answered. Namayani ang katahimikan sa loob ng library. Para sa kanya iyon naman ang dapat ang lumayo ang isa sa kanila ni Vlad at tama rin na si Vlad na ang lumayo para matapos na ang kaguluhan sa pamilya nila at wala nang manggugulo pa sa kanila ni Penny. Iyan lang naman ang tanging desisyon para makapag-move on na tayong lahat sa gulong ito, saad ng kanyang ama. Magiging maayos din ang lahat sa inyong dalawang magkapatid soon, sa ngayon much better na maghiwalay na nga muna kayo, saad ng mama niya. I agreed, saad naman niya. Kanina pa siya hindi mapakali sa paghihintay kay Arkin, nag-aalala kasi siya sa asawa baka kung napano na ito sa biyahe lalo na't marami itong iniisip isama pang nakainom na rin ang asawa, kaya sobra ang kanyang pag-aalala. Habang parot-par ito siya sa may sala at patanjin tingin sa orasan narinig niyang bumukas ang pintuan ng unit nila. Napapitlag pa siya at mabilis na lumingon at nakita ang asawa na papasok na sa loob ng unit. Arkin, tawag niya sa asawa at mabilis na lumakad palapit rito para salubungin ito. Penny, tawag nito sa kanya at mabilis niya itong niyakap ng mahigpit. Nag-alala ako sa iyo, naiiyak niyang sabi sa asawa habang yakap niya ito ng mahigpit. Gumanti ng yakap sa kanya ang asawa. I am okay, sweetheart, bulong ni Arkin habang yakap din siya nito. Thank you sa paghihintay mo sweetheart, pasalamat pa sa kanya ng asawa. Thank you at nakauwi ka ng maayos Arkin, saad niya sa asawa. Of course, sweetheart makakuwi ako dahil naghihintay sa akin ang maganda kong asawa, tugon nito sa kanya at kumalas na ito ng yakap sa kanya. Stop crying, sweetheart, saad nito at ito na mismo ang nagpunas sa kanyang mga luha sa pisngi. I am okay, sweetheart. We are okay, saad pa nito sa kanya at muli siyang hinalikan sa labi ng mabilis.
Kumusta pala ang pinag-usapan niyo ng mama at papa mo? Tanong niya sa asawa habang naglalakad sila patungo sa magsala na hawak kamay. Ayon, okay na ang lahat, maayos naman ang napag-usapan namin, tugon nito sa kanya at naupo sila sa may sala na hindi pa rin nagbibitiw ng hawak sa kamay. They want us to get married again. And this time, engranding kasal ang magaganap, Akren said na kinagulat niya. Hindi kasi iyon ang inakala niyang pag-uusapan ng mga ito matapos ang nangyaring gulo kanina sa party. What? Tanong niya sa asawa. Yes, sweetheart, gusto ni na mama at papa na ikasal tayo muli sa lalong madaling panahon at sila na raw ang bahala sa lahat. Nais nila ng engranding kasal para sa atin, paliwanag pa ng asawa sa kanya. Really? Hindi pa ring makapaniwalang sabi niya sa asawa. Yes, sweetheart, nakangiting tugon nito sa kanya. At gusto rin naman na maulit ang kasal natin, sweetheart. I know na masyado kong minadali ang kasal natin noon, dahil yun sa ayoko nang mawala ka pa sa akin. Natatakot na baka magbago ang isip mo ang umayaw ka na sa kasunduan ng mga magulang natin, kaya minadali ko na ang lahat, litanya sa kanya ng asawa. Hindi naman niya naiwasang napangiti sa sinabi nito. Of course masaya siyang malaman ang tungkol sa dahilan ng asawa kung bakit siya nito pinakasalan agad. At least alam na niya ngayon na takot din pala itong mawala siya rito, katulad na lang ng kanyang takot na baka mawala rin ito sa kanya. Thank you, Arkin, pasalamat niya sa asawa. Matagal na rin namang nangyari ang kanilang simpleng kasal sa Baguio pero naroon pa rin ang kilig niya lalo na ngayong nalaman niya ang dahilan ng asawa. Because I love you, sweetheart, Arkin said to her. And I love you too, agad niyang tugon sa asawa at mabilis na hinalikan sa labi ang asawa. Mamaya na ang mahabang 1/3 halikan pagtapos na ang kanilang mga dapat pag-usapan this time kasi marami pa silang dapat pag-usapan ng asawa. Anyway, how about Vlad? Alang-inang tanong niya sa asawa. Kanina pa kasi hindi binabanggit ng asawa ang kapatid nito, kaya naman siya na ang tanong ng tungkol rito. Tiyak naman kasi na may napag-usapan rin ang mga ito tungkol kay Vlad at sa kanya lalo na sa nangyari kanina. Well, si Vlad nag-decide na siyang umalis ng San Nicolas. Nagsabi na siya kanina na aalis na raw siya ng bansa at doon na magpapatuloy ng pag-aaral, tugon ng asawa sa kanya. Isn't before ayaw niyang umalis kahit pinapaalis na siya ng mga magulang niyo? She asked. Yes, pero kanina sinabi na niya na aalis na siya ng bansa. Maybe nagbago na ang isip niya matapos ang kanyang ginawang gulo kanina sa golf club. Siya na mismo kasi ang nagdesisyon na aalis na raw siya ng bansa and I agreed syempre. Mas okay naman na kung sa malayo na muna siya sa atin para pare-pareho tayong makapag-move on sa mga nangyari, mahabang litanya sa kanya ng asawa. Napatango naman siya sa asawa, maganda rin naman kasi na umalis na nga lang muna si Vlad ng bansa at bumalik na pag naka-move on na ito sa kanya at nakahanap na ng babaeng mahal nito. Mas magkakaroon sila ni Arkin ng peace of mind pag wala na si Vlad para guluhin sila. Isn't better kung maghihiwalay muna kami ni Vlad? Tanong sa kanya ni Arkin. Yes, Arkin, para na rin sa ikabubuti ni Vlad ang gagawin niyang paglayo sa atin, she answered. Exactly, Arkin said. Kung aalis na talaga ng bansa si Vlad, tanging si Jackie na lang ang may iwan na sagabal ang panggulo sa pagsasama nila ni Arkin. She is hoping na mawala na rin si Jackie, iyong tigilan na sila nito at hayaan na lang si Arkin sa kanya. Tutal alam naman nitong hindi ito minahal ni Arkin kahit isang taon ang naging pagsasama ng dalawa. After all the mess, at least may good news, Arkin said. Yeah, and I am happy na hindi naman pala tuluyang nasira ang magandang gabing ito. Yes, sweetheart, I won't let anyone ruin this memorable evening for you, Arkin sweetly said to her at hinawakan ang kanyang baba. Tinaas nito iyon at alam na niya ang susunod na mangyayari. Hahalikan na siya ng asawa. Hindi nga siya nagkamali nang maglapat ang kanilang mga labi. Pinaikit niya ang mga mata at tinugon ang matamis na halik ng asawa. Wala siyang ibang hiling sa pagsasama nila ni Arkin na sana maging masaya sila at wala nang pagsubok pang dumating sa kanila, kung meron man sana makayanan nila ng asawa. Layang makakaya nilang harapin na silang dalawa na nakataas ang noo. I love you so much, Penny, Arkin said nang maghiwalay ang kanilang mga labi. I love you too, Arkin, tugon niya sa asawa.
Kinabukasan nagising siyang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib nang magmulatbong mga mata nakita niya ang braso ng asawa sa kanyang dibdib. Nakayakap pala si Arkin sa kanya kaya naman napangiti siya at sinulyapan ang gwapo niyang asawa na mahimbing pa rin ang tulog. Gwapo pa rin ito kahit may nga sugat ito sa mukha. Para sa kanya si Arkin na ang pinakagwapong lalaki. "Good morning, Arkin, my love," bulong niya sa asawa. Dahil na rin sa nagkaaminan na sila ni Arkin ng kanilang damdamin sa isa't isa kaya naman nagsama na silang matulog sa iisang kama bilang ganap na mag-asawa. Wala pa nga lang nangyari sa kanila ng asawa kagabi dahil may mga pasa pa rin kasi ang asawa, pinag-usapan naman na nila iyon na pag naghilom na ang mga pasa nito sa kanila gagawin ang kanilang mga dapat gawin bilang mag-asawa. "I love you so much," bulong pa niya sa asawa na mahimbing pa rin ang tulog at maingat niya itong hinalikan sa pisngi bago siya bumaba ng kama para lumabas na ng silid at maghanda na ng kanila breakfast mag-asawa. "Wait," nagulat siya nang magsalita ang asawa at hilahin ang kanyang kamay. "Just stay here beside me, sweetheart," Arkin said sabay hila nito sa kanya pabalik ng kama. Napatili pa nga siya nang bumagsak siya sa tabi ng asawa. "Dito ka muna, mag-breakfast na lang tayo sa labas. Samahan mo muna ako dito, hayaan mong yakapin pa kita ng mas matagal," saad sa kanya ng asawa na agad na ring pinulupot ang mga kamay sa manipis niyang katawan. "Arkin baka malate tayo," she said habang kilig na kilig sa asawang nakasuksok ang mukha sa leeg niya. Para kasi siyang kinikiliti sa bigot nito. No 10 minutes lang saad nito sa kanya at lalo pang sineksik ang mukha sa leeg niya. "Sige 10 minutes lang," she said at tumangala sa kisame habang nakangiti. Ganitong umaga sana araw-araw para sa kanila ni Arkin, para kapwa sila masigla at nasa mood sa pagpasok sa eskwelaan sa kanya at sa trabaho naman para sa asawa. "Ganito na ba tayo araw-araw?" she asked. "Yes, sweetheart, araw-araw na tayong gigising na magkatabi at araw-araw tayong gigising ng masaya at mahal na mahal ang isa't isa," tugon sa kanya ng asawa. "I like that. Gusto ko lagi tayong masaya at lalo na lagi nating mahal ang isa't isa," she said. "Iyan ang mangyayari sweetheart, I promise that na hindi ka naliyak pa sa piling ko," saad nito at nagangat ng ulo para sulyapan siya. "Hindi ko nahahayaang umiyak ka pa muli, Penny," patuloy nito. "Mahal na mahal din kita Arkin," tugon niya sa asawa. Akma naman siyang hahalikan ng asawa nang mabilis siyang umiwas nito. "Mahal na mahal kita Penny," Arkin said. "Why?" kunot noong tanong ng asawa sa kanya. "I need to brush my teeth first," mabilis niyang tugon sa asawa. "What?" Arkin said sabay tawa ng malakas sa kanya. "Congratulations, Mrs. De La Vega," bati sa kanya ng mga ka-schoolmate niyang nakakasalubong sa campus. Ngumingiti naman siya at nagpapasalamat sa mga ito. Paggising nila ni Arkin kanina nakatanggap siya ng tawag sa mommy niya para ibalita na lumabas ng araw ang balita tungkol sa pagpapakasal nila ni Arkin at isa na siyang ganap na Mrs. De La Vega. Sinend pa nga ng mommy niya ang mga larawan at video na nakita nito sa social media. Ramdam nga niya nga kasiyahan ng mommy niya dahil nga official na talaga ang pagsasama nila ni Arkin, alam na sa buong mundo na asawa niya si Arkin. Wala idea ang parents niya sa nangyaring kaguluhan sa kanila kagabi, hindi na kasi ipinaalam pa ng mama at papa ni Arkin sa mga magulang niya ang tungkol sa nangyaring gulo, para na rin daw hindi na mag-alala pa ang mga ito, kaya naman buong akala ng mga ito perfect ang naging announcement nila ni Arkin kagabi. Kaya naman ang saya-saya pa ng mommy niya nang tawagan siya nito sa kaninang umaga. Bago naman siya inihatid ni Arkin sa school nag-almusal muna silang mag-asawa sa kilalang restaurant na nasa loob ng condo building na tinutuluyan nila. Dahil nga sa yakapan at walang tigil nilang pagpapalitan ng I love you hindi na siya nakapagluto pa ng almusal. Kaya naman kahit may pasa pa sa mukha si Arkin nagkaroon pa rin sila ng romantic breakfast mag-asawa. Kanina paghatid sa kanya ng asawa hindi na niya ito pinababa, kahit kasi nakasuot ng shades ang asawa halata ilang pasa nito, at baka may makapansing mga estudyante at mag-use pa sa kanya. "Penny," tili na narinig niya sa dikalayuan habang naglalakad mag-isa sa loob ng campus. Natigilan siya at nais niyang matawa nang makita ang kaibigan na tumatakbo palapit sa kanya. Napailing na nga lang siya ng ulo habang nakatingin sa kaibigan na kitang-kita ang excitement sa mukha nito. Alam naman niya kung ano ang dahilan ng excitement nito.
Nabura ang kanyang ngiti sa labi nang bago pa man makalapit sa kanya si Lexi bigla na lang ang pagsulpot ni Vlad sa kanyang harapan. Nagulat siya at napaatras ng 2 beses, si Lexi man napatigil sa paglapit sa kanya at napatingin kay Vlad. Napalunok siya nang makita ang mga sugat ni Vlad sa mukha, kahit nakasuot ito ng shades, mas marami itong natamong pasa kumpara kay Arkin. "Can we talk, Penny?" Vlad said to her. Nakasuot ito ng shades kaya hindi niya makita ang mga mata nito, pero ramdam niyang nakatingin ito sa kanya dahil sa kakaiba niyang pakiramdam. Naroon kasi ang takot sa kanya. "Don't worry, hindi na mauulit ang nangyari kagabi, gusto lang kitang makausap ngayon," saad nito nang hindi siya tumugon rito. Tanging saad niya dahil sa takot at sinulyapan si Lexi na sumenyas na sumunod na lang siya sa classroom nila. Hindi na nagawang makalapit pa ng kaibigan dahil sa paglapit bigla ni Vlad sa kanya. "Sige," tipid na sagot niya kay Vlad. Alam niyang pinagbilinan siya ng asawa na huwag na munang makipag-usap kay Vlad at kung lalapitan siya nito iwasan daw niya ito, pero eto na naman siya sumusuway sa asawa niya. She is hoping na walang gulong mangyari this time, tiyak na hindi na niya kakayanin kung magkakagulo na naman sila ng asawa nang dahil sa katigasan ng ulo niya. "Pwede ba sa rooftop?" Vlad asked her. No. Mabilis niyang tanggi rito. Hindi na siya pwedeng sumama kay Vlad sa kung saan at pagkatapos silang dalawa lang nito ang tao. Matapos ang pambabastos nito sa kanya kagabi hindi na niya ito kayang pagkatiwalaan pa kagaya ng dati. Naroon na ang takot sa kanya na baka gawan na naman siya nito ng hindi maganda. "Kung gusto mo kang makausap dito na lang, Marlang," saad niya. At least doon maraming dumadaan hindi siya magagawa ng hindi maganda ni Vlad. "Natatakot ka ba sa akin, Penny?" Tanong nito sa kanya. "Hindi ako natatakot sa iyo, Vlad, nag-iingat lang ako. Isa pa nag-aalala din ako sa iyo and baka madagdagan pa iyang mga pasa mo," mataray niyang tugon rito at nagtaas pa siya ng kilay. "Ganoon ba?" tanging saad nito sa kanya. Tumango naman siya. "Fine, let's talk here," Vlad said. Pinagsalikop naman niya ang mga kamay at nagtaas pa ng mukha habang hinihintay ang sasabihin ni Vlad. May mga napapadaan na tumitingin sa kanila marahik nagtataka kung bakit sila magkasama samantalang kaka-announced lang ng kanyang kasal sa kapatid ni Vlad. Well, wala naman siyang masamang ginagawa, isa pa hindi sila nagtatago ni Vlad habang magkausap. "About what happened last night, Penny," simula nito sa kanya. Tahimik lang siya at hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Napasinghap naman siya at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig nang magtanggal ng salamin sa mata si Vlad. Nakita kasi niya na 2 mga mata nito ang may black eye, halatang hindi pinalampas ni Arkin ang kapatid nito. Nakaramdam tuloy siya ng awa kay Vlad, pero dahil na rin sa masamang ugali nito kaya masasabi niyang deserve nito ang mga tinamong pasa sa mukha at buong katawan nito. "I know I was wrong, and I deserve this," patuloy ni Vlad sa kanya. Humugot naman siya ng malalim na paghinga at banayad na tumango rito bilang pagsanggayon sa sinabi nito sa kanya. "Mali ang bastyusan ka, Penny, at maling mall na magkagusto pa ko sa iyo kahit asawa ka na ng kuya ko." Patuloy nito. Paimpol siyang lumingon sa paligid para tignan kung may tao malapit sa kanila kay Vlad at baka may makarinig kasi sa pinag-uusapan nila. Ayaw niyang may makaalam pa ng malaking problema nila na pinag-aawayan siya ng magkapatid na De La Vega. Ayaw niyang mabigyan pa ng mali siya ng iba ang pag-uusap nilang ito ni Vlad. "Mahal kita, Penny, at hindi ko leon pinagsisisihan. Mula pa noong mga bata pa tayo may damdamin ako sa iyo. Mali ko lang naging duwag ako at hindi agad pinaalam sa iyo ang damdamin ko. Hanggang sa nahuli na ang lahat at nakatakda na pala kayong ikasal ni Kuya Arkin," mahabang litanya sa kanya ni Vlad. Wala siyang naging kibo rito, nanatili lang siyang nakikinig. Ngumiti pa si Vlad sa kanya nang sulyapan siya nito. "Nanghihinayang ako, Penny, dahil sa kaduwagan ko hindi naging akin ang babaeng pinakamamahal ko," patuloy nito sa kanya. Nais sana niyang sagutin ito na kahit na maaga nitong inamin ang damdamin nito para sa kanya, hindi rin niya masusuklian ang damdamin nito dahil nga si Arkin na ang laman ng kanyang puso mula pa noon. "And now huli na ang lahat para sa akin, kahit anong pakikipaglaban ko pag-ibig ko sa iyo wala na, hindi na pwede. Kasal na kayo ni Kuya at nagmamahalan kay Vlad," putol niya sa sasabihin pa nito sa kanya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Vlad nang sulyapan siya.
Alam niyang wala namang kasalanan si Vlad, nagmahal lang naman ito sa kanya, sadyang hindi nga lang sila ang nakatadhana para sa isa't isa at tiyak niyang may mas higit na babae para rito. I know that you love each other. Alam ko rin na totoo kang mahal ni Kuya. Nang aminin niyang mahal ka niya, naniwala ako at nakaramdam ng sakit dahil mas lalo na kung walang pag-asa pa sa iyo, Penny, tugon nito sa kanya. Ayoko na sanang sabihin pa sa iyo ito, Vlad, dahil ayoko nang dagdagan pa ang sakit na iyong nararamdaman. But, kailangan mong malaman na mahal ko si Arkin mula pa nang una ko siyang makilala, as in bata pa ko lihim ko na siyang minamahal, amin niya kay Vlad. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagkalukot ng mukha nito at lalong pagkalungkot ng mga mata nito. Isama pa ang pag-igting ng panga nito. Pero dapat na rin itong marinig ang katotohanan mula sa kanya para na rin makapag-move on na ito. Kaya nagmamahalan kami ni Arkin, may pagmamahal sa pagsasama naming dalawa. At umaasa ako na makikilala mo rin ang babaeng para sa iyo, Vlad. Tiyak kong may babaeng nakalaan para sa iyo at tiyak na masigit pa siya sa akin, litanya pa niya rito. Tangulang ang naging tugon sa kanya ni Vlad. I am sorry, Penny, paumanhin nito sa kanya. I am sorry sa lahat ng nagawa ko sa iyo, sa pambabastos na nagawa ko kagabi at sa marami pa, patuloy nito. Bahagya siyang ngumiti rito at tumango. I already forgive you, Vlad, he said. We're friends kaya hindi pwedeng hindi kita mapatawad, she said with a smile. I guess alam mo na naaalis na ko, Vlad said. She nodded. Sarili kong desisyon ang pag-alis kong ito, Penny, dahil hindi ko na kaya pa ang sakit, sobrang sakit na kasi. Araw-araw na lang akong nasasaktan, nadudurog ang puso ko, Vlad said. Wala siyang naging tugon sa sinabi nito, napakagat na lang siya sa ibabang labi niya. Kita kasi niya kung gaano ito nasasaktan sa mga sinasabi nito, para na rin niyang nararamdaman ang sakit na nararamdaman nito. Sadyang wala lang siyang magagawa para rito, hindi sila ang tinadhana. Umaasa ako na sa pag-alis kong ito at pagbabaubaya makaka-move on ako sa iyo, Penny, at sana nga makita ko rin ang babaeng para sa akin, patuloy nito sa kanya. You will find her, Vlad, she said at alanganin siyang ngumiti rito. Sa kasal niyo ni Kuya Arkin hindi na ko makaka-attend pa, hindi ko pa kasi kayang tignan ka na ikakasal muli sa kanya, Vlad said to her. Wala siyang naging tugon rito, hindi naman kasi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin pa. Maybe next week aalis na ko, pinapaayos na ni Mama at Papa ang mga kailangan ko sa pag-alis ko. Masaya na rin naman sina Mama at Papa dahil mababawasan na ang sakit nila sa ulo, saad pa nito sa kanya. Don't say that, Vlad. Mahal ka ng mga magulang mo, she said. Sana nga, tugon nito na tila may inanakit sa mga magulang nito. Saan ka nga pala pupunta? Tanong niya para may iba ang usapan nila, ayaw kasi niyang isipin ni Vlad na pinagkakaisahan ito ng mga magulang nito at ni Arkin, isama pang baka isipin pa nito na pabor Mama at Papa ng mga ito kay Arkin. New York. Doon ako mag-aaral. Matagal na rin namang plano ni na Mama at Papa ito, tumanggi lang ako. But, this time ako na mismo ang nag-decide para na rin matapos na ang gulo, tugon nito sa kanya.